Kung may kwento na bagong salta sa probinsya, meron din namang tinatawag na probinsyanong bagong salta sa Maynila. Ano ba ang kwentong to? Bago natin simulan ang kwento, please like and comment. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi natin sa inyo ay nagmula po kay Kanole. Sana'y inyong maibigan. Tagay na, Jeff Boy! Sino bang tinitignan mo dyan? Tignan mo. Si Mandy yun, di ba? Ha? Oo nga no. Di ba umuwi yan ng Bicol? Mandy. Oh, Jeff Boy. Bakit? Akala ko hindi ka na uwi eh. Nagbakasyon lang kami sa Bicol. Ano, lasing ka na naman? Hindi. Nagkakasarapan lang kaming dalawa. Ganon? Pwes, bahala ka sa buhay mo. Teka, sandali lang, Mandy. Paring Jeff Boy, mukhang binabasted ka na yata ng nililigawan mo ah. Mukhang malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw na busted ka na kay Mandy. Imposible. Naniniwala ako, pare. Gusto pa rin ako niyan. Sasagutin ako niyan, pangako. Bakit di natin sundan sa kanila? Ano? Sige. Sinundan nga nilang dalawa si Mandy. Pagpasok pa lang sa loob, agad na nagmano si Jeff Boy. Mano po? Tata Claudio. Oh, Jeff Boy. Aba, nakita mo nang marami kaming dala kanina. Hindi mo man lang kami pinagmalasakitan. Naku, pasensya na po kayo. Medyo magulo kasi itong kasama ko eh. Bakit naman ako? Pare, wala akong kinalaman dyan. Dapat pinagmalasakitan mo yung magiging biyanan mo. Di ba? O siya, tama na. May pasalubong ako sa inyo. Ano ba yung iniinom nyo? Hinebra lang po. Ayan, bigayan ng kumpare ko sa Bicol. Wow! Ano to? Gin bulag din ba to? Hindi, lambanog yan. Sige, tirahin yung dalawa. Naku, salamat po rito. Doon na rin sila pinainom ni Tandang Claudio hanggang sa inabot sila ng 8:00 ng gabi. Tata Claudio, salamat po rito ah. Napakabait nyo talaga. Naku, wala yun. O Jeff Boy, lasing na ba? Opo. Nahiya lang po akong tawagin kayong tatay eh. Pero matagal ko na hong gustong tawagin kayong tatay. Sige na, Jeff Boy. Umuwi na kayo, ha? Lalabas na sana yung dalawa nang biglang kumalabog ang bubong ng bahay. Oh, ano yan? Oh? May nahulog yatang pusa galing sa langit. Ay, huwag ka nagbibiro ng ganyan. Biro ko lang naman po yun. Tara Jeff Boy, tignan natin kung ano yon. Mabilis naman yon sinilip ng dalawa. Pero wala silang ibang nakita. Tata Claudio, wala naman palang pusa eh. Sige po at alis na po kami, ha? Sige, mag-iingat kayo. 2 araw pa ang lumipas. Hindi pa rin kinikibo ni Mandy si Jeff Boy. Ano bang problema ni Mandy? Tati Claudio, ewan ko. Anak, bakit ba ayaw mong kausapin si Jeff Boy? Ayoko na sa kanya. Bakit? Hindi ko siya gusto, hindi ko siya sasagutin, tay. Narinig mo na ang sagot. Kaya wala na tayong magagawa sa bagay na yon. Tatay Claudio, uminin niyo nga ho sa akin. Doon ba sa probinsya, meron ba siyang nakaibigan doon? Wala naman ako nakita. Tata Claudio naman. Baka meron. Ayaw mo lang aminin, di ba? Siya nga naman ho, Tata Claudio. Baka naman ho meron siyang kasintahan sa Bicol kaya ayaw niyo na akong pansinin. Ano ba kayo? Nakikita ko naman ang galaw ng anak ko. Kaya hindi ko masabi kung meron ba o wala.
Pero isa lang ang totoo. Anong totoo? Wala nga, yun ang totoo. Sige ho, aasa pa rin ako na sasagutin niya ako. Isang linggo ang lumipas. Bigla na lang merong isang ekstrangherong lalaki ang dumating sa squatter area at naghahanap ng mabibiling bahay. Uy, Jepboy, nabalitaan mo ba? Ang alin? Merong isang mistisong gwapong lalaki matangkad na maputi na maganda yung katawan na medyo maganda yung mata na medyo kulay pusa ang naghahanap ng mabibiling bahay. Ha? Di ba yung kay Aling Waning? Binibenta yun? Yun na nga. Tara, alok natin. Magkakakomisyon tayo dyan. Oo, sige. Hinanap nila sa squatter area ang isang gwapong dayuhan. Nang makita nila itong nagmimeryenda sa tindahan, hindi nag-alinlangan yung dalawa na lapitan yun. Boss! Balita ko, naghahanap ka raw ng mabibiling bahay dito sa squatter. Mukha ka namang mayaman. Disente, may pinag-aralan, professional, bakit? Dito ka naghahanap ng bahay sa squatter. Uy, diretsahin mo na. Sabihin mo, meron kang binibentang lupa't bahay. Boss. Yung kasing medyo malapit sa bahay namin. Kay Nanawaning, binibenta kasi yung bahay na yun. Baka gustuhan mo. Ano, boss? Saan bang gawin yun? Doon, boss. Halika. Sinamahan pa nila ang gwapong lalaki ni maski pangalan ay hindi nila kilala. Nang itinuro nila yung sinasabing bahay ni Aling Waning, napangiti ito at sinabing oo, bibilin niya yung kahit na magkano. Nang tinawaran ito sa halagang 300,000, hindi man lang tumawad ang ekstranghero. Sigurado ka, 300,000, medyo may kaliitan lang to. 50 square meter lang. Basta po maayos ang loob. Ay, maayos naman. Tignan mo, silipin mo. Sige, okay na yan. Naglabas yun ng halagang 300,000 at may pasobra pang 20,000 na ibinigay kay Jepboy tsaka sa kasama niya. Boss, para saan to? Sa inyong dalawa yan. Kayong dalawa naman ang naghanap ng lupa't bahay para sa akin, di ba? Ay, Ginoo. Sige, ayusin ko agad yung titulo. Sige ho. Hindi pa naman ako nagmamadali. Yun ding araw na yon, may pumasok na isang van na kulay itim. May mga lalaking bumaba, bit-bit ang mga gamit na nakalagay sa maleta. Kaya pupunta yung mga yun? Ewan. Laking gulat nila nang pumasok yon sa bahay ng isang ekstrangherong bagong lipat doon. Doon pala sa gwapong lalaking nakabili ng bahay ni Aling Waning. Tara, makiisyoso tayo. Boss Luis, ito na po. Yung mga gamit nyo galing probinsya. O sige na, Toto. Bumalik na kayo sa probinsya at sabihin nyo kay Papa. Okay na ako rito. Huwag niya na akong hanapin pa. Sige po, Boss Luis. Agad na pumukaw ng pansin ni Mandy ang bagong salta sa kanilang lugar. Dahil sa gwapo ng lalaki. Pumukaw din yon ng pansin ng iba pang mga kababaihan doon. Maraming mga kababaihan sa squatter na hindi masyadong lumalabas. Pero nang mabalitaan nilang merong bagong saltang gwapo, nakikiisa na sila sa pakikiisyoso. Uy, Mandy. Oh, bakit? Bakit ka nandito? Di nakikiisyoso din. Sabihin mo. Nakarating lang sa'yo na gwapo yung dayo. Oo na, syempre. Mandy. O bakit, Jepboy? Bakit ka nandito? Gusto ko lang makita dayo. Porke ba gwapo? Kanina pa kita inaabangan lumabas, hindi ka naman lumalabas. Tapos ngayon ka lalabas kapag ka nalaman mong may dayo. Bakit ba? Napansin niyo ng dayuhan kaya ito lumapit sa kanila. Magandang araw sa inyo. Di ba kayo yung nagbenta sa akin ng bahay na to? Oo, kami nga yun. Di ko pa kayo nakikilala eh. Ako nga pala si Luis. Jepboy po.
Istyan po, Istyan. Ako naman si Mandy. Huwag ka na makipagkilala. Inabot agad ng dayuhan ng kamay ni Mandy tapos nagngitian sila na hindi nagustuhan ng dalawa. Oo, tama na yan. Luis. Luis, di ba? Para sabihin ko sa'yo, Brad, itong si Mandy kasintahan na ng kasama ko. O hindi Di naman pala eh. Hindi talaga, promise. Para bang napahiya noon si Jeff Boy nang marinig yun. Umalis na lang yung dalawa tapos nag-inom sa tindahan. Istyan, di ko gusto yung dayuhan na yun. Makakuha lang talaga ako ng tapang sa alak pag wawalaan ko yan. May kaaway ka agad yung dayuhan? Alam mo kasi, Jeff Boy, mahirap talagang masapawan ng mga gwapong mapera. Sipin mo, halos perfect yung mukha ng tao. Parang ibang lahi nga, katulis pa ng ilong tapos yung mata parang matampusa na napakaputi na ewan. Alam mo, sa totoo lang, medyo curious ako. Tao ba talaga yun? Ano tingin mo dun? Aso? Kagwapo-gwapo nga ng tao, perfecto. Di katulad natin, tayo yata yung mga yagit sa mundo. Kasama tayo nung magsabog ng pangit ang lugar na ito. Nadamay tuloy tayong dalawa. Basta ako. Kung ako kasi paring Jeff Boy, hindi ako papayag na maagaw nun si Mandy. Tsaka tingin ko doon parang gagawa ng hindi maganda rito sa squatter yun eh. Mukha namang mayaman, dumating pa nga yung itim na van. Mas pinili pa sa squatter. Palagay ko may plano talaga yan. Ano kaya yun? Nandyan ho pala kayo, Tata Claudio. Oo naman. Narinig ko yung pinag-uusapan nyo. Kayong dalawa hindi tama yung ginagawa nyo. Masyado nyong ginajudge yung taong bagong salta rito sa Maynila. Halata naman sa taong yung mukhang probinsyano kasi may punto yung pananalita. Huwag nyo namang bigyan ng kulay ang paglipat niya rito sa squatter. Kung meron man siyang plano, palagay ko gusto lang niyang makatulong sa community rito at alamin ang problema. Kung ano bang pwede niyang itulong. Ganon? Naisip nyo agad yun, Tata Claudio? Ang sabihin nyo, mukhang crush din yun ni Mandy. Mukhang gusto rin niyang maging syota yung gwapong anito na yun. Ano nga nito? Basta, salitang ano yun, sa amin lang yun. Habang nag-iinuman sila, tiyempong bumili si Luis. Ataw po, pabili nga po. Boss, tagay ka muna. Sige, hindi ako umiinom eh. Pero, para naman hindi nakakaya sa inyo, pagbibigyan kita. Tinagay pa ni Luis ang isang bote ng alak. Straight yun at walang babaan. Grabe ka naman, boss. Ang lakas mo namang uminom. Tinungga kami alak namin, oh. Wala na kami niyan. Huwag kayo mag-alala at papalitan ko ng madami. Miss, pabili nga ako dyan, miss. Miss! Hoy, Gretchen! Bumibili yung dayuhang gwapo eh. Ay, ano po yon? Kalanding bakla nito. Bigyan mo nga sila ng isang kahon na hinebra. Sige. Walang iya tong bakla na to. Nakakita lang ng pogi parang na-hypnotize mo. Alam nyo kasi mga binata, iba talaga ang dating ni Luis, hindi ba? Hindi ka naman ho kasalanan maging gwapo at maging mayaman. Eto na. Magkano to? Libre na sa'yo. Silang dalawa inom neto eh. Sila? Hoy, bayaran nyo yan! Di nga kami magbabayad yan. Si Luis. Sige, pag sa'yo, tama na 100. Sigurado ka? Oo, 100 na lang. Ultimo ng babak-labak lang si Gretchen ay hindi nakaligtas sa kagwapuhan ni Luis. Samantalang ang binili niya nung oras na yon, kandila at posporo lang. Teka iho, para saan naman ang kandilang yan? Bagong salta po ako rito, di ba? Gusto ko sana munang padasalan. May pare. Hindi ho, ako na lang. Kung di nyo lang po natatanong, sa amin po sa probinsya namin semerista po ako eh. Ganun ba? Semerista? Baka seminarista? Baka nagkamali lang tao, ikaw naman.
Nang tumagalang maghapon, ilan sa mga kababaihan na ang nakakilala kay Luis. At isa na nga doon si Mandy. At sa unang pagkakataon si Mandy pumupunta na sa bahay ng lalaki. Teka sandali lang Mandy! Bakit ka ba nandyan? Ano bang pakialam mo Jeff boy? Wala kang pakialam, siyang gusto ko hindi ikaw. Sabi ko na nga be. Palagay ko Jeff boy, yung lalaki na yan nakilala niya sa probinsya. Tapos sinundan lang siya rito para magkalapit silang dalawa. Di ba? Teka sandali lang, ano bang sinasabi niyo? Hindi ko siya kilala. Teka miss, bakit nga ba nandito ka? Kasi dinalang kita ng ulam Apa? Mukha namang masarap yun Oo, masarap to, luto ko to. Amin na lang yan, pulutan namin. Siya nga naman. Hindi, ayoko. Hindi lang yun ang babaeng nahuhumaling kay Luis. Marami pa. Ultimong ang mga single mom sa squatter area na yun. Nagkakagusto na sa kanya. Hindi naman yun nagustuhan ng iba pang mga lalaking may gusto sa mga single mom at sa mga kadalagahan. Nang dahil doon, isa si Jeffboy at si Ischan na nagplano para lusubin ang bahay ng bagong salta sa squatter area. 10 mga lalaki ang kasama nila, hindi pa sila kabilang doon. Lahat sila may mga bit-bit na itak. Pero ang plano nila ay bubugbugin lang nila ang dayuhan at palalayasin sa squatter area. Pinagpaplanuhan nila yon sa susunod na gabi. Mga kasama, hindi man nang liligaw yung gwapo na yon, pero sa tingin natin inagawan na tayo ng mga minamahal natin. Ano? Bugbugin natin. Palayasin natin dito yung gwapo na yan. Maraming sumang-ayon sa sinasabi ni Ischan. Meron ding mga nakadinig na mga kapitbahay dahil nga magkakadikit ang bahay doon. Hoy! Itigil nyo na yan! Masyado kayong, hindi naman kayo pinapakialaman ng tao Pabayaan nyo na yan at tanggapin nyo na ang katotohanan na wala kayong sinabi sa taong yun. Tumahimik ka dyan, Tata Claudio Baka pag ako napikon sa'yo, ikaw ang unahin ko dyan. Hoy, Ischan, lasing ka ba? Huwag mo sabihin hindi ka na makakilala. Basta, pikon ako sa lalaking yun. Sa sumunod na araw nakita nilang ang dami-daming babae doon. Hindi naman basta nakikisyoso lang. Kasi si Luis daw ay nag-hired ng kasambahay. 2 kasambahay ang kinukuha niya. Ultimong si Mandy na hindi naman karapat-dapat ay nag-a-apply. Mandy, ano to? Ano meron dito Mandy? Nag-a-apply akong kasambahay. Ano? Mas maganda pa nga yung bahay niyo dyan. Mayaman siya no? Ewan ko sa'yo. Hindi ko na talaga malaman kung anong gagawin ko sa'yo Pinili ni Luis si Mandy at ang isa pang maganda ring babae. Talaga nga naman. Talaga. Di na ako makapagpigil pa. Ayon sa ibang mga kalalakihan doon, hindi na raw sila makapagpigil. At ang plano na nila, hindi na nila ito gagamitan ng dahas. Kakaibiganin daw muna nila. Tapos lalasunin sa pamamagitan ng alak. 3 araw pa ang lumipas, dinayo na nga nila si Luis. Pagdating doon, bitbit nila ang litsyong baboy, litsyong manok, may mga seafoods tapos may napakasarap na alak na gawa ng Ginebra San Miguel. Sino yan? Luis, yung mga tropa mo rito, kami to. Di pa tayo nagkakarap Pakibuksan mo na may pintuan mo. Binuksan nila ang pintuan. Tumambad sa kanya ang 12 kalalakihan na merong dala na kung ano-ano. Nako, mukhang nag-aabala pa kayo mga kaibigan kung pwede lang. Sige, pasok. Pinapasok sila sa loob. Halos hindi magkasya ang 12 lalaki kaya't naupo na lang sa sahig. Saglit lang at kukuha akong baso.
Naku, hindi na, may baso na kami, may yelo na rin. Tatagay na lang tayo. O sige. Maya-maya pa si Mandy at ang isa pa bumababa sa ikalawang palapag ng bahay. Makipot lang yung ikalawang palapag ng bahay at napakasimple lang nila itong nililinis. Mandy, bakit ka pawis na pawis? Anong ginawa niyo sa taas? Naglinis. O ano ka ba? Pigilan mo, pigilan mo. Tandaan mo, ito na yung huling plano natin. Oh, sige. Lumabas si Luis mula sa kusina. Doon ay muli siyang nagbigay ng bagong linis na baso. Hindi raw kasi ito sanay na sama-sama sila sa iisang baso. Patay tayo. Di ako bahala dyan, meron ako nakabukod dito. Luis. Unang tagay sa'yo. O sige. Masarap to sigurado ka. Oo, sama mo pa ng lechon. Unang tagay ni Luis, puno agad yung basong tagayan. Tapos tinira din niya yung isang tipak na lechon. Nagtitinginan ang mga lalaki at inaantay nila ang susunod na mangyayari. Paano? May ayusin lang ako dun sa CR. Baka mamaya may umihi sa inyo Alam nyo na, baka mamaya madumihan kayo. Sige! Sige! Tuwang-tuwa sila dahil akala nila'y madadali na nila ang gwapong dayuhan. Pagbalik nito, tagay na naman niya. Akin uli? Oo, sa'yo na. Sa'yo na, Brad. Kaya nga, tirayan mo na yan. Tumagi pa siya ng 2 sunod at muling tumipak ng pulutang lechon. Hindi pa ako tapos dun Paano? Iwan ko muna kayo. Uy, tama na yan. Baka malasing ka. Hindi, okay lang yan. Mamaya pa naman ako mag-start Ano mag-start? Di nyo lang na itatanong Nagtatrabaho ko rito sa bahay. Researcher kasi ako. Ganun ba? Sige. Hanggang sa pagdating muli ni Luis, last shot na. Last shot mo na, pare. Lasing na kami. Pasensya ka na. Taga-tagatlong tagay lang pala tayo sa isang bote. Ang dami kasi natin Pero conforme na lang sa'yo kung magpapabili ka pa ba. O sige, walang problema. Nagpabili pa si Luis ng 3 bote. Sa kada tatagay ito, nilalagyan nila ng matinding lason na hindi naman napapansin ni Luis. Pero nagtataka na sila. Halos maubos na yung lason na nakalagay sa bote pero hindi pa rin natutumba yung tao. Parang may sa demonyo ata taon to. Bakit kaya? Ewan, lasing na rin ako Lasing na sila Jeppoy, sila Ichan at ang mga kasama nito. Kaya't isa-isa na silang nagsigsiuwian. O lasing na ba kayo? Kahinaan niyo naman pala uminom Tuloy pa inuman. Bukas na lang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, 2 sa nakainuman nila nung gabing yun ang namatay. Ayon sa mga nakakitang mga mahal sa buhay, bumubula daw ang bibig ng mga yon. Yung isa naman, ganun din. Pagsapit naman ng 10:00 ng tanghali, yung isa naman hindi na nagising. Ayon sa mga mahal nito sa buhay, nakitaan daw ang leeg nito na parabang senyales na sinakal. Nang dahil doon pinaimbestigahan pa nila yon. Kaya lang wala silang maiturong salarin kung sino ba ang gagawa nun. Jepboy, yung 3 kainuman natin namatay. Ano? Paano nangyari yun? Ewan ko. Mukhang binabalikan yata tayo ng ginawa natin. Ewan. Yung isang kasambahay ni Luis ay pinauwi na. Kaya si Mandy na lang ang natira. Ang katwiran naman daw ni Luis na walan daw siya ng pera at nakita daw nito na yung kasama ni Mandy ang kumuha. Nauwi pa nga sila noon sa baranggayan. Pasensya na kayo pero ayoko talagang maging kasambahay yung magnanakaw. 3 araw pang lumipas. Napapansin ni Jepboy at ni Ichan. Hindi na nagpapakita si Mandy.
Tapos yung bahay ni Luis ay sarado na. Bakit kaya? Ewan, katawin kaya natin. Kunwari, makikipag-inuman tayo ulit. Kinatok nga nila yung bahay ni Luis. Pero walang lumalabas. Hanggang sa napansin nilang wala na ngang tao doon. Tinanong nila kay Tata Claudio kung nasaan si Mandy. Ang pagkakaalam nito, nandun siya sa bahay ni Luis. Ha? Nasa bahay siya ni Luis ah. Naku, Tata Claudio, walang tao doon. Ano? Paano nangyari yun? Sinubukan nilang katukin yon kasama ang mga taga-barangay. Pero sadyang wala na ito doon. Hanggang sa merong nakapagsabi kagabi daw umalis ito dahil sinundo ng kulay itim na van na pumarada sa basketball court. Ay oo, binati ko pa nga si Mandy kaya lang hindi siya tumitingin. Ano? Bakit naman siya alis ng gano'n na hindi man lang nagpapaalam sa akin? Ewan ko, basta nag-aapura sila eh. Uuwi yata ng probinsya. Lagot. Wala silang ideya kung saan matatagpuan ng taong yon. Nag-aalala rin si Tata Claudio at ang iba pa. Baka daw may ginawa ng masama doon ng anak nila. Siguro, kailangan nating magpahula. Magpahula tayo. Pumunta sila sa manghuhula sa Quiapo. Ang problema, pinirahan lang sila. Patawa-tawa pa ang matandang babaeng manghuhula. Wala silang napala doon, kaya't naghanap silang muli ng manghuhula hanggang sa makarating sila sa Bulacan. Pagdating naman doon, sabi ng matanda, matagal na raw siyang hindi nanghuhula. Nang dahil doon tinanggihan sila, pero ni-repair sila kay Kanole. Hanggang sa nakarating sila sa bahay noon. Magandang araw po. Magandang araw po. Magandang araw po. Pwede ho ba kami humingi ng tulong? Ganun ba? O sige, ito. Anong gagawin namin dito? Sulat mo dyan. Pwede naman kayong kausapin ha. May ginagawa ko saglit lang. Isinulat ni Jeff Boy ang kailangan nila. Makalipas ang 10 minuto, bumalik na si Kanole sa kubo. Ganun ba? Sige, pero matanong ko lang, sino bang tatay ng dalaga? Ako ho. Saan ba kayo huling nanggaling? Sa bahay ho. Hindi ibig ko sabihin ng kasama yung dalaga. Ay, nagbakasyon ho kami sa Bicol. Yun. Tsak na nandun sila ngayon. Ano? Sigurado yun. At duda ko doon sa lalaking pinasukan niya ng trabaho. Baka kundi siya aswang engkanto. Natakot na sila nang madinig yun. Nang dahil dito, pinagplanuhan nilang bumalik ng Bicol. Babalik kami ng Bicol, pero baka pwede ka naming isama. Sa totoo lang, pupunta rin naman ako doon. Meron akong haharapin na mas malaking problema. Ay nako, salamat naman kung gano'n at matutulungan nyo pala kami. Hindi naman masyado. Sige, tara. Sakay ng inarkila nilang jeep owner. Nakarating sila sa Bicol, kinabukasan pa ng madaling araw. Dahil sa layo ng distansya, tapos pasira-sira pa yung jeep owner. Natatawa na nga lang noon si Jeff Boy at si Istian, habang si Kanole ay tahimik lang habang sila'y nasa biyahe. Dito nagpupunta yung anak ko. Naliligo sila dyan sa may batis na yan. Sa batis niya ito meron nakatira. Kakausapin natin. Maniwala kayo o hindi, nagsasalita doon si Kanole at meron siyang nakikita. Pero yung mga kasama niya nananatiling bulag. Teka, sino bang kausap nun? Baliw yata yun . Huwag mong sinasabi yan. Albularyo yan. Tiyak na, meron siyang nakikita na hindi natin napapansin. Siya nga naman, tumahimik ka na lang dyan, Istian. Maya-maya pa. Lumakad na naman sila dahil meron daw silang pupuntahan. Saan ba tayo pupunta, Ginoo? Kukunin natin yung babae. Tsak na buhay pa siya. Ang masama noon, kaya yung gwapong
Bagong salta sa Manila pumunta dyan. Meron pala siyang planong gawing asawa yung anak mo. Ang mahirap niyan baka nagalaw na yung anak mo. Tsak na nataniman na yun ng punla. Ano? Diyos ko, wag naman sana. Sana nga wag. Pinasok nila ang magubat na bahagi. Hanggang sa makarating sila sa isang lumang bahay. Bahay? Paano nagkaroon ng lumang bahay dito? Yung lumang bahay na yan hindi nakikita ng mga normal na mata kapag dumaraan ang tao rito. Nakita nyo lang yan na magpakalat ako ng orasyon. Ganun ba? Kakaiba ka pala, Ginoo. Hindi naman ho masyado. Teka, parang bahay pa to ng sinaunang tao ah. Talaga? Kaya nga nakapagtataka eh. Narinig nila yung sigaw ng dalaga. Mabilis silang pumasok doon at inabutan nila yung lalaking nakahubot-hubad. Hoy! Hayop ka! Anong ginagawa mo sa anak ko? Huli na ang lahat. Nataniman ko na siya ng punla. Galit na galit si Ischan at si Jepboy. Hindi alam ng matanda na meron palang dalang barilyon dalawa at pinuputukan ang gwapong lalaking nakahubot-hubad. Nang tamaan ito sa likod, sa ulo, sa bato kung saan-saan, hindi man lang ito natinag. Bagkus, humarap pa yon sa kanila at unti-unting nagpalit ng anyo. Hindi niyo na siya makukuha sa akin. Hindi na! Akin na siya. Walang yaka, aswang ka pala pero napakagwapo mo. Hindi siya totoong gwapo. Mataas na uri ng aswang to kaya't kaya niyang manggaya ng kahit na anumang anyo na gustuhin niya. Ganon. Ano pang magagawa niyo ngayon kung nakuha ko na siya? May magagawa pa ako. Albularyo yata ako. Tignan natin. Pinagbabaril muli ni Jepboy at ni Ischia ng aswang. Oo, aswang po ang gwapong lalaking bagong salta sa squatter. Si Canole nung oras na yon pumasok sa kwarto kasama ng matandang Claudio. Nakita nila si Mandy na nakahubot-hubad din. Kaya't agad itong tinakluban ng kumot ni Canole. Halos hindi makakilala yung babae nang dahil sa matinding traumang sinapit nito. Anak, ako ito. Ako ito ang itay. Anak, ayos ka lang. Tay? Tay? Kalma ka lang, anak. Tara, lumabas na tayo. Paglabas nila nakita nilang bulagta na yung dalawa. Tapos patawa-tawa yung aswang. Anong sinabi ng baril niyo? Ha? Hayop ka. Hindi ka tao. Talagang hindi ako tao. Kaya huwag niyong isiping makakalabas pa kayo rito. Hoy, tumingin ka nga sa paligid mo. Ikaw ang tumingin. Paglinga nila nakita nila ang ilan pang sa mga lalaki. Lahat ng mga yon nakahawak sa bintana na butas. Ang dami nila. Tata Claudio! Yung isang lalaking nakahawak sa bintana biglang pumasok at tinapakan sa likod si Ischan. Sa ulo naman tinapakan si Jepboy. Albularyo, anong magagawa natin dito ngayon? Shh! Bahala sa mga yan. Naglabas si Canole ng punyal na biglang humaba. At para bang nasilaw ang mga lalaki, kaya sila nagtakbuhan papalabas. Habang ang gwapo na si Luis, nakasalukuyang aswang nung mga oras na yun, unti-unting umaatras habang tinututukan siya ni Canole ng punyal na humaba. Anong gagawin mo sa akin? Ha? Huwag ka mag-alala. Tatanggalin ko lang naman yung ulo mo sa katawan tapos hahatiin ko yung katawan mo sa gitna. Para siguradong hindi ka na mabubuhay pa. Wag mong gagawin sa akin yan. At bakit hindi?
Dapat lang ginagawa sa yun para wala ka nang mabiktima pa. Tandaan mo, mabait akong tao, nagbibigay ako ng ikalawang pagkakataon. Pero hindi ngayon, kaya pasensya ka na. Lumaban pa yon kay Kanole. Nagigit-gita ng kanyang punyal at ang kuko ng aswang. Tapos nakikipagbuno. Sinamantala naman ng matandang Claudio ang pagkakataon para makatakas dahil yung mga lalaki sa paligid ay wala na rin. Habang yung dalawang nakabulagta ay nagpupumilit din manggapang. Mahina ka naman pala, albularyo. Yun ang akala mo. Pinagbibigyan lang kita. Nakapailalim si Kanole habang sinasabi yon ng aswang. Nang walang ano-ano'y, yung matulis nitong kuko ay dumikit sa dibdib ni Kanole at bumaon. Patay ka na ngayon. Wika pa nito. Tumayo ang aswang na si Luis. Iniwan niyang sugatan si Kanole tapos naglakad. Sumilip ito sa labas ng bahay at umangil ng pagkalakas-lakas. Senyales na sinisigawan niya ang mga taong nakatakas. Lingid sa kanyang kaalaman, niloko lang siya ni Kanole. Kaya't nang muling pagharap niya sa loob, nagulat na lang siya dahil tumarak sa dibdib nito ang humabang punyal. Hinatak pa yun ni Kanole papaibaba kaya't nahati ang katawan nito. Kasabay nun, ang paghatak ng punyal at pagbalikwas. Kaya siya natanggalan ng ulo. Goodbye. Wala na ako magagawa kundi ganyan ang gawin sa'yo. Paalam. Sabay-sabay din silang nakalabas sa masukal na bahagi na yon. Agad din silang umuwi ng Maynila. Ang gusto pa nga mangyari ng dalawa, dalhin sila sa doktor. Baka raw mamatay sila. Hindi na. Kung ang mga sugat lang naman nagawa ng aswang, akong bahala dyan. Kaya ko yan pagalingin. Pagagaling ko kayo. Pagtapos nyo itong babae naman. Ayon sa kwento ni Mandy, siya daw ay ilang beses nang paulit-ulit na ginahasa ng aswang. Habang ginagawa daw sa kanya yon, nagbabago pa ng anyo si Luis. Nakuha daw kasi nito ang puso niya. Sa pag-aakalang tunay na tao yung kaharap niya. At isa pa sabi raw sa kanya ni Luis, nang magbakasyon daw sila Mandy sa Bicol, nakita na raw siya nito. Nagustuhan daw siya ni Luis kaya't lumuwas din ito ng Maynila upang siya'y sundan. At wala raw pakialam si Luis kahit na sa squatter area pa siya nakatira. Ang importante, makuha niya ang gusto niya. Sa pamamagitan ng pagiging gwapo nito, sa pamamagitan ng paggamit ng salapi, nakuha niya ang puso ng dalaga. Ganon? Mautak pala aswang na yun. Hindi bale. Tatanggalin natin yung punla na yan. At ikaw ang gagawa nun. Ako? Bakit ako? Hindi ba ikaw yung nangliligaw? Oo. Ayun naman pala eh. O sige, taliin nyo na yan. Teka, bakit kailangan itali? Makapit na makapit ang dugong pinakawalan dyan ng aswang. Tiyak na masasaktan siya at magwawala siya. Kailangan nyo siyang itali. Sige na. Nang nakatali na ang dalagang si Mandy, pilit siyang pinapanganga ni Kanole pero para bang merong kumukontrol sa dalaga. Hanggang sa ibinigay ni Kanole ang gamot kay Jeff Boy. Nang nakanganga na yung dalaga, sinupalpalan niya ito ng gamot na galing sa maliit na bote. Kasabay nun, ang paghagod sa tiyan ng babae kaya't inilabas niya mula sa kanyang pag-aari ang napakalapot na dugo. Ang dami nun, halos mapupuno mo yung isang tabo. Pagkatapos noon, para bang nawalan ng lakas yung babae kaya ito hinimatay. Ano mangyayari? Magiging okay pa ba siya? Oo nga naman. Huwag kayo mag-alala. Kung kayo nga gumaling isipin nyo himala. Naghilom yung sugat niyong malalaki. Ganon din yung sa kanya.
Kaya huwag kayo mag-alala. Okay? Okay. Sa ako albularyo ha. Nabuhay pa nga anak ko. Oo. Hindi mo na umalis si Canole doon hanggat hindi nasisiguradong magigising pa si Mandy. Nang magising na ito, ayon sa kanya para daw siyang binangungot. Para daw siyang nakatulog ng pagkatagal-tagal. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po. Kung may